All signs, hello. Ito po yung gabay ninyo. Kung anong araw yung nakalagay dito sa title nitong ating reading or kahit kailan nyo man ito mapanood kasi ito ay timeless reading din naman. Yan. So, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Maganda kung alam ninyo. Cross watchers, welcome din po. Maraming salamat and shout out sa mga nag-like and follow sa ating page, sa mga nag-subscribe, mga channel members, nag-avail ng subscription, mga nag-a-avail ng personal readings natin. Speaking of personal readings, mag-message privately kayo sa aking official FB page. Make sure naka-follow kayo sa legit na page natin kasi may mga gumagaya po ng page natin. Yan. Sa mga baguhan, please don't forget to subscribe na rin po. Aries, Sun, Moon, Rising, ating mga cross watchers, ano ang mensahe para sa iyo? Ito yung iyong gabay, Tagalog horoscope. May Leo energy dito, kapareho mong fire sign. Meron ding Gemini energy, air sign. Maring nananakit ulo nyo or nai-stress kayo about something. Pwedeng related siya sa conflict. So, pwedeng may mga hindi ka nakakasundo. Or may mga kontrabida lately dito sa sitwasyon mo, sa buhay mo, ayan. Kasi parang may conflict or drama. Yung iba parang nape-pressure kayo about sa competition kasi pwedeng competition din ito. Okay, so pwedeng may mga nakikipagsabayan sa inyo, nakikipagkarera, nakikipagkompetensya. Pwedeng magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, yung mga disagreements, tension, drama, conflict, yun na nga yung paulit-ulit mo sinasabi, Ayan, pwedeng iba, napiplague kayo netong inyong thoughts, marami kayong iniisip or pinoproblema. Nakaka-pressure, nakaka-stress. Ayan, yung iba, pwedeng iba napupuyat, wala kayong tulog, kung ano man yung reason yan, bakit kayo napupuyat. Next is Taurus. Sun, Moon, Rising, Cross Watcher. Ito yung gabay, Tagalog horoscope Taurus. Merong Scorpio energy, tsaka Libra energy. Maaaring may mga nakakadil kang ganyang signs or baka may ganyan ka sa iyong chart, Okay, pwedeng na-overwhelm kayo kasi pwedeng you are, parang too many distractions sa harap mo or too many choices na maaaring yun yung nagkukos ng confusion para sa iyo or pagiging overwhelmed kasi pwedeng there's too many things happening at the same time or yun nga pwedeng marami kang options or sabay-sabay. Pwedeng iba sa inyo nalilito, hindi alam ano yung dapat nyong gawin or piliin dito sa mga choices na to. Pagdating naman sa good side, pwedeng this is a sign, Taurus, na mabibigyan ka ng chance na makapili. Ibig sabihin, hindi lang limited sa isang option ang meron ka. Maaaring marami kang options, So, yun yung good side nito. Ang bad side din nito, one more thing is yung pwedeng nasusobrahan ka sa daydreaming. Ayan. Pwedeng ka na lost touch sa reality. Too much daydreaming, ayan. And meron ditong unfair. Pwedeng person ito, pwedeng situation, Kung tao ito, pwedeng si Libra. Someone na, pwedeng nagiging biased siya.
Pwedeng merong ano to, kinakampihan. Pwedeng basta literal na pagiging unfair, whether tao ito or situation para sa'yo. Pag sinabi nating situation, di ibig sabihin lang nun hindi okay yung mga bagay-bagay, hindi siya umaayon para sa iyo. Okay? Meron ding binabanggit dito about punishment. No? Kung hindi man siya parusa, it is something about consequence na resulta ng action or decision. Gemini, Sun, Moon, Rising, Cross Watcher. Ito yung iyong Tagalog horoscope or gabay. Meron kang Virgo energy. Okay. Alam mo, sadyang parang maramot yung pagkakataon siguro sa iyo ngayon, Gemini. Hindi ko alam kung inaalat ka. Yung iba pwedeng inaalat kayo pagdating sa career, sa negosyo ninyo, sa relationship. Basta parang it seems na parang unfair lately, nagiging unfair yung kapalaran para sa iyo. Or maybe someone is talagang, kung meron mang person dito na nakaka-deal mo na nagiging unfair siya sa iyo, maaaring nagiging selfish itong person na to. Pwedeng siya parang, ano ba tawag dito? Nagpapakasasa siya sa sarili niya, pero pwedeng yung person na yun nag-enjoy lang siya pang sarili, pero hindi niya iniisip yung ibang tao or ikaw. Okay? Someone who is happy-go-lucky, indulgent. Maybe you're dealing with someone na matigas ang ulo, impractical, padalos-dalos, hindi marunong magtipid, hindi marunong mag-manage ng resources. Happy-go-lucky, yan, yung one-day millionaire. Basta parang one-day millionaire yung ubus-ubus biyaya, tas bukas nakatunganga, parang ganun. Hindi niya iniisip yung mga consequences. Some of you are feeling sad or feeling down. Meron siguro something dito na, ewan ko, mababa yung ninyo, yung vibration ninyo, hindi kayo happy or feeling depressed kayo. Yan. Next is si Cancer. Cross Watchers or Sun, Moon, Rising. Ito yung inyong gabay, Cancer or Tagalog horoscope. So, meron kang Aquarius energy at saka Capricorn energy. Okay, pwedeng you have a tendency na maging impulsive or someone na nakaka-deal mo na nagiging impulsive. Yan. Pwedeng may Aquarius ka sa birth chart mo o Capricorn, or you are dealing with a person na Aquarius or Capricorn. Okay, mag-ingat ka lang na yung maging, yun nga, pabigla-bigla, padalos-dalos ka sa iyong decisions or actions. Kasi pwedeng you will pay a high price or yung magkakaroon ng consequences kapag naging padalos-dalos ka. If this is a person, this is something na pag naisipan niya, bigla-bigla, unpredictable siya. Kung situation naman yan, ito yung mga times na hindi mo ini-expect na pwedeng may mga biglaang mangyayari, wala sa plano. Ayan, pagiging unstable nung situation, person, relationship, may mga unexpected, may mga wala sa plano, yan yung sinasabi ko. Okay? Mapatao man yan or situation, pwedeng may mga consequences nga, yung mga bagay, may kapalit na consequence, yung mga bagay na gagawin or yung mga decision na gagawin.
Okay. So, yung iba dito, pwedeng nagkakaroon kayo ng, ng mga hassle or conflict pagdating sa trabaho and sa home life ninyo. Okay, may mga matters na nagkaka-aberya or nagkaka-conflict yan, nagkaka-conflict pagdating sa pwedeng may mga bagay na nagkakasabay-sabay dito eh. Pwedeng magkaroon ka ng problema sa work and at the same time magkaroon ka rin ng problema sa family or sa bahay. Possible na may mga conflict ka na may encounter yan. Pwedeng iba may kinalaman sa pera sa trabaho. Pwedeng iba maka-encounter ka ng yung mga naiinggit sa'yo. O sabihin na natin, may mga insecure people dyan or naiinggit sa achievement mo. Hindi ko alam kung ano pa ibang kinaiinggitan sa iyo. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, Cross Watcher. Ito yung iyong gabay. Tagalog horoscope. Yung mga mensahe para sa iyo, yung dapat mong malaman, Leo. Merong Libra energy. Libra or Taurus. So, pwedeng pwedeng iba nagkakaproblema kayo pagdating sa kumbaga, yung parang ina-expect ninyo possible na magkaroon ng delay. Yan, something na inaasahan mo, supposed to be na matatanggap mo or matatapos mo. Pwedeng, ewan ko, may some kind of blockage or delay. Pwedeng yung iba parang wala kayong, pwedeng hindi kayo ganun ka, productive. Oo. Yung iba hindi kayo makapag-concentrate sa ginagawa ninyo. Yung iba nagkakaroon kayo ng problema. May mga worries kayo, nakaka-apekto yun sa inyong trabaho, sa pagiging productive. Kaya nga parang wala masyadong output. Or sabihin na natin, hindi mo ma-achieve yung kumbaga kumbaga sa sales, hindi ka makakakota. Pwedeng hindi ka kasi ganun ka-productive kasi nga may blockage, may problema, or may delay. Okay? So, pwedeng may important decision na kailangan kang gawin, Leo. Pwedeng kailangan mong maging direct yung approach mo, or kung meron ka mang kakausapin is kailangan mong i-communicate yung sarili mo. Ano ba tawag dito? Walang sugar coating, diretsahan, prangkahan. Kumbaga, speak mo kung ano talaga yung nasa mind mo, ano talaga yung gusto mong sabihin. Okay, this is also about pagiging unbiased, no? If ever gagawa ka ng decision. Yan, importante na hindi ka maging biased. Okay, so may mga importanteng pag-uusap. Isa pa yun nakikita ko. Pwedeng meron kang importanteng talk na gagawin with someone. Virgo, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers, ito yung iyong gabay or Tagalog horoscope. Meron ka ritong Taurus energy at saka Virgo energy. Parang merong ikakasal dito. Hindi ko alam. Baka meron kang Taurus sa birth chart mo tsaka Virgo. Pero kung wala naman, pwedeng yun na nga may nakaka-deal ka na Taurus or
Virgo energy. Basta merong malakas ditong energy about pagpapakasal, pagpapamilya. Meron din ako nasi-sense dito na something na ma-achieve mo for your family. Okay, meron din akong napipick up na pwedeng may kinalaman sa mga future plans or pagpiprepare para sa kinabukasan ng family mo, like investment, pamana, pagpupundar ng kung ano man, pwedeng kabuhayan, negosyo, bahay, or education, something na pwedeng ipamana, ipasa sa mga kapatid, mga anak-anak, something na magtatagal, something that is stable. So if this is a career na paparating sa'yo or a romantic relationship, masasabi ko na ito ay stable. Okay? Pwedeng yung iba sa inyo, you will gain wisdom tungkol dito sa isang pangyayari or situation wherein may malaking matututunan ka, may magigain ka na ewan ko, something na yun nga, yung something na maaari mong gawing gabay and something na makakapag-level up din sa iyo spiritually. Yun din yung nafe-feel ko. So, pwedeng iba dito, pwedeng magkakaroon kayo ng panibagong belief system, sabihin na natin. Libra, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung Tagalog horoscope mo o yung gabay mo. May mga mensahe para sa iyo dapat mong malaman. May Cancer energy dito, tsaka Scorpio, no? Strong energy ng water sign. Maaaring meron kang ganyan sa chart mo. Maaaring meron kang Cancer and Scorpio sign sa iyong chart, or maaaring may nakakadil ka na ganyan yung mga signs nila. Very watery. So, lots of memories, yun yung napipick up ko. Lots of emotions. Pero leans more towards the past, Libra. Pwedeng mga attachments or memories, pwedeng childhood, pwedeng childhood friend mo or past love. And hindi lang yun. Yan, pwedeng nagno-nostalgia ka lang. Pwede rin namang mayroong something na someone pala from the past na susulpot dito sa present mo. Or yun nga, pwedeng may mga bagay from the past na mare-remind ka uli dito sa ngayon. So, may mga recurring dito. Recurring na yung mga memories or encounter from a past person, romantic man yan or hindi. Isa pang napipick up ko dito, Libra, is someone will reach out to you para tulungan ka, or maaari kang makareceive ng blessing, a miracle or tulong sa mga times na hindi mo ine-expect. Yan yung nakikita ko. Okay? Yung iba dito, nagre-reminisce kayo about your childhood, yung mga basta may mga memories na nagno-nostalgia kayo Okay, basta you will receive something. Pwedeng iba healing, pwedeng iba you will receive pwedeng proposal or someone na magre-reach out sa iyo, magpo-propose sa iyo, parang mga ganun. Okay? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung Tagalog horoscope mo or gabay. May mga mensahe para sa iyo. Mga dapat mong malaman sa ngayon. Kung kailan mo man mapanood dito, Scorpio. Meron kang Sagittarius energy at saka Taurus energy. Ay naku, huwag kang maging impulsive, Scorpio. Pag-isipan mo munang mabuti.
O kung may mga bibilin ka, maglalabas ka ng pera, especially sa pera or sa paggastos. Ayan, whether kung meron mang manghihiram sa'yo or mamimigay ka or may bibilin ka, siguro maging wise ka, pag-isipan mo munang mabuti. O kung merong mga may utang sa'yo or kung may utang ka, baka hindi mo pa ma-fully pay dyan, baka hindi ka pa makabayad dyan. Yan, lalo na kung may mga ine-expect kang pera, sabihin na natin may delay. Kung meron mang humiram sa'yo, pwedeng hindi maibalik agad, or hindi pa mabalik, or hindi maibalik, no? Hindi ko alam eh. Oo. Kasi parang may pagka one-sided charity ito. Pag sinabi nating one-sided, pag nagbigay tayo, pwedeng hindi na bumalik. Kaya nga sabi ko, huwag kang magpadalos-dalos kung magpapahiram ka ng pera. Kasi baka mamaya, hindi naman maibalik sa'yo doon sa time na ipinangako sa'yo. And kung meron ka mang mga in-expect na pera, kung hindi man yan about utang-utang, halimbawa nga, o pwede rin naman about utang, or pwedeng kung may in-expect kang pera, pwedeng hindi mo makuha. Baka may delay, baka may magka-problema, magka-aberya. Okay, meron ding something dito about mga utang na loob, like, ayan, pagbabayad ng utang na loob. Do not expect na na pag gumawa ka ng mabuti or magbigay ka, do not expect always na babalik sa iyo 'yon, kasi pwedeng hindi nila maibalik sa iyo. Okay? Basta meron ditong warning about pagiging impulsive. Meron din ditong parang baka ma-disappoint ka kung masyadong mataas yung mga expectations mo, or pwedeng may mga tao sa paligid mo na madi-disappoint sa'yo kung hindi nila makuha sa'yo yung mga yung high expectations na yun na binabanggit ko. Okay? Pwede ring mga dito, yung mga yun nga, yung sabihin na natin hindi masuklian, hindi maibalik. Kasi parang may expectation na hindi maibalik eh. Whether sa side mo yun or sa side ng mga makakadil mo. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung iyong Tagalog horoscope or gabay. Anong dapat mong malaman o mga mensahe para sa iyo. Aquarius energy and Capricorn energy. Pwedeng meron kang ganyan sa chart mo or may nakakadil kang tao na ganyan yung signs nila. Okay, mag-ingat ka kasi meron kang 7 of Swords. Alam naman natin, si 7 of Swords is cunning, treacherous, or deceitful. So, pwedeng may mga mayroong energy dito ng betrayal, lolokohin ka, yung tipong palulusutan ka, mauutakan ka, yan. Someone na meron siyang ginawa, kalukuhan, pero pwedeng makalusot lang siya dun sa ginawa niya, makatakas siya. Umiiskerda, yan si Palos, dinideny yung ginawa, or meron siyang ginagawa behind your back na hindi mo alam, na deceitful. Siyempre, kung patalikod, diba? Betrayal, deceitful yun. So, yan, mag-ingat ka lang sa mga ganyang energy, baka may experience ka na ganyan. Pwedeng iba sa inyo, baka mapasubo kayo about something, ma-overcommit nyo yung sarili nyo. It could be mga appointments, yung mga pwedeng ma-overcommit mo yung sarili mo sa trabaho, sa pera. Ayan. Pwedeng ma-overwhelm kayo dito sa dami ng mga responsibilities ninyo. Okay? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung iyong Tagalog horoscope or gabay. Ano yung mga mensahe or dapat mong malaman? Kung kailan mo man makita ito, Capricorn. May Leo energy, meron din Capricorn energy dito. Nako, so may mga challenges, bungad-bungad sa'yo, no?
Pwedeng may mga challenging dito na ano, yung challenging situations na kailangan mong magbalanse, kailangan mong mag-multitask. Ayan. So, pwedeng yung iba, napakaraming deadlines, yung iba maraming trabaho, yung iba pwedeng marami kayong problems, or ano, yun nga, maraming challenges. Yun yung maliwanag dito. Okay. Pwedeng iba marami kayong kalaban or kakumpetensya. Ayan. O baka sa career yan, sa negosyo, o baka sa relationship, pwedeng may kakumpetensya ka. At, sabihin natin, pwedeng may mga situation din na kailangan mong ipagtanggol, ipaglaban yung sarili mo, Capricorn. Okay, sabihin na natin talaga, juggling act ka dito. Ang daming mga commitments, priorities. Importante dito yung time management and kung paano ka makakapag-adapt dito sa sa sitwasyon na ito. And pwedeng merong decision making or kailangan mong mamili between dalawang bagay. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Cross Watcher, ito yung Tagalog horoscope mo or gabay. Ano yung mga mensahe dapat mong malaman kung kailan mo mapanood ito, Aquarius. Wait lang, nagwawala yung mga baraha mo. Kunin na natin yan, the Fool. Okay, merong energy ng air sign dito. Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius. Nako, someone who is pwedeng tinutokis ka lang netong person na to, Aquarius. Sabihin na natin, pwedeng puro salita, kulang sa gawa. Pwedeng talagang hindi siya sincere dun sa sinasabi niya. Sinasabi niya ganito, ganyan, pero hindi naman niya gagawin. O, puro tokis nga lang. Sabi ko nga, puro drawing, puro tokis itong person na ito. Pero ang totoo niyan, hindi talaga siya ganun ka-decided. O, maaaring sinasabi niya, hindi, pinangako niya, gagawin niya to. Pero hindi talaga siya decided. Pwedeng ganun. Or, baka ikaw, maka-encounter ka ng situation na pwedeng mag-alangan ka. Or, yun, takot kang mag-take ng risk. Or mag-ingat ka rin na baka magkaroon ka ng magkamali ka sa decision mo. Last but not least is Pisces, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung Tagalog horoscope nyo or gabay. Ano yung mga mensahe dapat yung malaman kung kailan nyo man po ito mapanood. Capricorn energy, baka may Capricorn ka rin sa chart mo, Pisces. Or baka may nakakadeal ka ng Capricorn person. May person dito na hindi ko alam, pwedeng ikaw yan or yung person na nakakadeal mo. Ayaw niyang tahimik siya. Ayaw niyang magsalita about something. Pwedeng may nalalaman tong person na to, pwedeng meron siyang nafe-feel pero mas pinipili niya na i-keep na lang sa sarili niya yon. Pwedeng meron ditong tao, whether ikaw yan or yung taong makakadil mo, may mga plan siya pero hindi muna niya sinasabi, or meron siyang secret, or ikaw kung meron ka mang secret, or kung sino man itong person na to na nakakadil mo. Okay, mas pinipili niyang wala muna siyang gagawin sa ngayon. Wala rin siyang sinasabi. Or kung advice yan para sa iyo, it's better to keep your plans to yourself muna sa ngayon, Pisces. Huwag mo munang ichika kung kani-kanino itong mga plano mong gawin. Yan. Baka ano ba tawag dito? Mausog, or baka ano tawag dito? Mausog or masulot, ayan. Basta, kung meron ka mang mga iniisip, keep mo muna sa sarili mo yung mga plans na yan. Okay?
Pisces, maaaring kulang ka sa time management dito. Ayan, may mga bagay dito na parang magulo, hindi organized, and dahil dyan nagkakaroon ng chaos ng problems para sa iyo. Possible na may stress ka dyan, possible na meron kang ma-neglect, no? Hindi mo possible na may mapabayaan ka, hindi mo magawa at the same time. Ayan. So, importante dito yung pag-organize ng iyong schedule, pagpa-prioritize, ano muna yung dapat mong unahin. So, timbangin mo na lang muna. Okay? Kung ano yung pinaka-priority or importante, yun muna yung unahin mo. Okay, all signs, thank you so much for being here. Don't forget to leave a comment, like, and share. Take care. Babush!